depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Okay, so magandang araw sa bawat isa. At merong dalawang bagay na dapat mong malaman upang manumbalik ang ex mo. At ito ang dalawang bagay na tingin kong magta-turn around ng sitwasyon mo during this time na nasa breakup ka. Pero syempre, gaya nga na lagi kong sinasabi, meron kang mga specific question sa utak mo na maaaring hindi ko masagot or hindi masagot ng kahit sino man gamit ang YouTube channel. Kasi may iba-iba sitwasyon tayo sa buhay. Pero maaaring ang mga bagay na to ay masagot ng mailan, maaaring mahapyawan ko yung ilan sa mga tanong mo. Pero iba-iba kasi ang situation eh. It's very specific. Kaya ang pinaka-best na gawin mo, magpa-schedule ka na lang sa amin kung talagang naiirita ka na or gusto mo ng peace of mind. I think mabibigay naman namin yon. So just give us a message sa page namin sa Philippine Dating Coach. At doon na lang tayo mag-usap. I know na meron kang specific question. And I can say na hinahanap mo yung sagot sa YouTube, pero baka wala dito sa YouTube. Baka nandun yung sagot kapag kinausap mo na talaga, pag nagpakonsulta ka na talaga. By the way, bago tayo mag-start, ano ba tong dalawang bagay na dapat mong malaman upang manumbalik ang ex mo? Kapag ba hindi mo nalaman to, hindi na babalik ang ex mo? Hindi naman ganun kasarado yung sinasabi ko. Pero ang punto ko lang, kung gusto mong bumalik ang ex mo ng maayos, kailangan mong malaman or maintindihan ng dalawang bagay na to. At malamang ito yung mga bagay na hindi mo alam. Sige, diretso na tayo sa number 1. Number 1, wala ka sa tamang pag-iisip sa ngayon. Isang bagay na dapat mong malaman at maikonsidera, wala ka sa tamang pag-iisip sa ngayon. Nagkakaroon ka ng tinatawag nating depression and anxiety disorder right now. Anxiety na kung saan mapupunta ang relationship nyo sa future at nagkakaroon ka rin ng konting depression regarding sa past or sa hagupit na nangyari sa'yo during that breakup. At dahil doon, ang logical ability ng isang tao ay nawawala, nadi-disable yung pagiging logical natin o pagiging matalino natin kapag nagiging emotional tayo. Meron nga akong kliyente na nagsabi, nakakaliit daw ng utak ang pagmamahal. Malamang sa malamang, lumiliit ang utak ninyo kapag nasasaktan kayo. Not necessary na hindi kayo tumatalino. It is just hindi nyo pinipili yung pagiging matalino at rasyonal o nag-iisip ng tama. Dahil sa ngayon, wala ka sa tamang pag-iisip sa ngayon. Kung naiintindihan nyo siya, okay? Wala ka sa tamang pag-iisip sa ngayon. Ang point ko dito is, pwedeng lumipas ang taon or 5 taon or ilang taon. Ewan ko sa inyo kung kailan. At kahit mapanood nyo pa ang video ko na ito, masasabi ko na kahit nabuksan ang isip nyo, wala pa rin kayo sa tamang pag-iisip sa ngayon. Dahil ang iniisip nyo pa rin is yung ex nyo, umiikot doon yung buhay nyo. Ewan ko sa inyo. Bakit nyo pinaiikot doon yung buhay nyo? Pwede namang hindi, di ba? So, yeah, bagay na hindi mo dapat gawin is yung paikutin mo yung isip mo sa ganung bagay. Pero syempre, wala ka namang magagawa. Iniisip-isip mo ngayon yan eh. Pero nire-remind lang kita, during this time na iniisip mo yung ex mo, wala ka sa tamang pag-iisip sa ngayon. Kasi probably nasaktan ka, hiniwalayan ka, or naiwan ka, at sa ngayon, wala ka sa katinuan. At kapag naintindihan mo na to, sana naman buksan mo na yung utak mo, sana buksan mo na yung bumbunan mo dahil wala ka sa tamang pag-iisip ngayon. At kung naiintindihan mo yan, sana gamitin mo ang katalinuhan mo upang hindi ka malulong o makulong dyan sa stage na yan. Okay? So number 2, lilipas din ang panahon, matutong magtiwala. Malamang hindi man sa ngayon, malamang hindi din sa susunod, pero darating at darating din ang panahon, marirealize din ng ex mo o ikaw din, kung ano man sa inyong dalawa, marirealize din nila na mafo-forgive din nila yung mga situation, lalo na kapag nag-no contact rule ka. Babalik at babalik din yan. Bigyan mo ng tamang panahon, bigyan mo ng space, patuto kang magpaubaya ng oras. At habang nagpapaubaya ka ng oras, lilipas at lilipas ang panahon, matuto kang magtiwala sa timeline. Trust the process, ika nga. Hindi naman pag nag-no contact rule ka ngayon, bukas o sa makalawa, mag-reach out na agad yan eh. Matuto kang magtimpe, have some sort of patience. Hindi mo madadaan sa bilisan ng lahat. Hindi mo madadaan sa ganun yan.
malamang wala kang tiwala sa ex mo. Okay, naiintindihan ko yan. Pero magtiwala ka sa time. Okay? I want you to trust the time. Ang panahon. Napakagandang pagtiwalaan natin ang panahon. Dahil ang panahon ang magbibigay sa atin ng kalakasan, kakayahan na makabangon, at marami pa tayong bagay na dapat pagtuunan ng pansin kaysa ubusin natin ang oras natin dito. Ang dami mong pwedeng gawin sa buhay bukod sa mga bagay na to, di ba? So sana nare-realize din natin to dahil napakasayang mabuhay, kapatid. Napakasayang mabuhay. Kaya kung mabubuhay ka lang na maayos, huwag mong ubusin sa ganitong bagay, kundi ubusin mo sa mga bagay na alam mong magpapasaya sa'yo. Though hindi ka mapasaya ng mga bagay na to, pero hanggat ginagawa mo ang tama, magtiwala ka sa panahon upang hindi mainip yung puso mo at utak mo. Eventually, magbabalikan din kayo niyan. Oo naman, syempre, magbabalikan din kayo niyan. Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala. So, that's it. Thanks for watching.